Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino.